Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Pilipinas, oras natin. 14 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po tayo? Tayo po ay araw ng Lunes. Simula na po tayo ng trabaho. Dahil tapos na po ang mga selebrasyon para sa panahon ng Kapaskuhan, holiday season. Marami nang nagbalikan sa kanya-kanyang mga bahay. Galing sa napakahabang bakasyon. Sana ang lahat po ay mabuti na. Nakapag-recharge na. Lalo na po ang mga manggagawa, no? Ang ating hanay ng mga manggagawa. Anyway, dahil sabi nga natin na ngayon po ay ika-5 na kagad tayo sa buwan ng Enero. It's January 5, 2026. Muli po, samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, tayo po ay una sa Pilipino, una sa Pilipinas. At siyempre, tututok po tayo sa public service again and again. Tayo po ay maghahatid pa rin ng serbisyo publiko sa ating pong mga kababayan. Sa iba't ibang sektor. Pero bago dyan, tayo po ay siyempre unang-una mag-iingat po tayo dahil unang pasok po tayo ng unang Monday ba? Oo, unang Monday sa buwan po sa year 2026 ngayong January. Maya-maya puntahan po natin ang Philippine National Police dahil pag-usapan natin sa pagpasok po natin sa January, meron po tayong malalaking okasyon, no, na tayo po ay magsasagawa din at the same time ng special coverage at ito po ay okasyon ng Simbahang Katolika. Siyempre, una, yung pong traslasyon ng poong Jesus Nazareno. And then meron ding di ba, itong mga selebrasyon din ng Santo Niño, no? Oo, sa Cebu yung sinulog, 'di ba? Dito din na pinagdiriwang din naman ang kapistahan ng Santo Niño. So, maya-maya ay hingi tayo ng mga preparasyon at syempre pag-iingat na dapat gawin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga deboto na magpa-participate. Pero bago dyan, puntahan muna natin ang ating weather. Kasi alam niyo naman kanina parang nagkaroon ng mga class suspension sa ilang lugar, particular po dyan sa Eastern Visayas. Dala po ng mga pag-ulan. Pero syempre, sabi nga po ng Pag-asa, di po bagyo yan, shear line. So meron tayong mga weather system na umiiral pa rin at yun po ang nagpapaulan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. So meron pong mga suspended classes earlier sa mga public and private schools, no? Diyan po sa Northern at Eastern Samar.
Ayun. So, meron pong mga nagdeklara, lalo na yung mga local government units, no? Kaya ngayon po ay alamin natin, hingi tayo ng update. Ayan, Shearline, yung mga nagpapaulan, nagiging cause po ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Nasa linya na natin ang DOST Pag-asa. Hingi tayo ng update ng ating weather sa pamagitan ni Ma'am Veronica Torres. Ma'am Veronica, magandang hapon and Happy New Year! Magandang hapon at Happy New Year din sa inyo, Ma'am May, at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Tama po kayo, ang Shearline sa kasalukuyan ay nakakaapekto sa Visayas at eastern section ng Southern Luzon. Northeast monsoon naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon at easterlies ang nakakaapekto sa Mindanao area. Dahil nga sa epekto ng Shearline, asahan na natin yung kalat-kalat na mga pag-ulan, ulot na papawirin mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pulo-pulong kidlat-kulog sa Visayas, Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Easterlies naman na magdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at Palawan. Northeast monsoon, magdadala ng cloudy skies with light rain sa Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Laguna, Batangas at nalalabing bahagi ng Mimaropa. Mas magandang panahon ang inaasahan sa nalalabing bahagi ng ating bansa kung saan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon may mga tsansa ng mga isolated light rains at sa nalalabing bahagi ng Mindanao may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala na rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa pero ingat pa rin sa papalaot sa silangang bahagi ng ating bansa dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ng karagatan. Yung mga kasamahan naman natin sa National Capital Region, PRSD, naglabas ng rainfall advisory kaninang 2:30 ng hapon kung saan light to moderate rains ay inaasahan sa ilang bahagi ng Batangas at Laguna at sa kasalukuyan, ito ang light to moderate rains ay nakakaapekto na sa ilang bahagi ng Quezon pati na rin sa mga kalapit na lugar. Maliban nga dyan, meron din tayong nilabas na weather advisory. Ito ay updated kaninang 11 a.m. kung saan 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ay inaasahan ngayong araw hanggang bukas ng tanghali sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Bukas naman ng tanghali hanggang Wednesday ng tanghali, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan na inaasahan sa Catanduanes, Albay at Sorsogon. Sa ngayon, wala naman tayong namomonitor na low pressure area sa loob or wala tayong namomonitor na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Aha. So, Ma'am Veronica, wala tayong bagyo, no? Walang LPA, but then, parang nitong bago matapos ang year 2025, then pasok ng 2026, parang ito may trending si Shearline, Ma'am Veronica. So, Opo. so ito ba ay parang itong magiging dominant? Tama ba na natin na weather system na magdudulot ng mga pag-ulan bago mag-summer? Apo, sa ngayon, kapag tayo ay nasa Northeast Monsoon Season, posible rin po talaga yung Shearline at kapag apektado nga rin tayo ng Shearline, yung axis niya, yung mga areas affected, pwedeng posible maging maulan at ito ay posibleng mag-move din yung kanyang axis. Kaya patuloy natin ito minomonitor. Also, although wala tayong minomonitor for now na tropical cyclone or LPA not ruled out, may tinitingnan tayong cloud clusters sa labas naman ito ng Philippine Area of Responsibility at patuloy natin itong inaanalisa at tinitingnan natin kung posible bang mag-declare tayo ng low pressure area sa mga susunod na oras. Kasi Kaya parang mag-update sa mga ilalabas ng pag-asa. Pag-asa, po. Kasi parang napapansinan lang, naobserbahan lang na kapag panahon ng habagat, di ba, talagang yan yung nagbubunsod ng mga pag-ulan sa panahon niya. Pero itong Shearline naman, parang ito'y naging yung system niya, parang mas madalas na ngayon. Parang ito yung nagpaparamdam talaga ng mga pag-ulan. Tama po kayo dyan. Lalo na po, usually it happens during amihan season. This November, December, January, February, pwede rin pong March. Ayun, at syempre pagka wala na si amihan, wala na rin Shearline, tama ba Ma'am Veronica?
Although kahit wala na amihan, may chances shearline pa pa na rin. magkaroon ng shearline pero less likely na po, unlike ngayong amihan season. Kasi amihan. Okay. Maraming salamat, Ma'am Veronica. You're welcome po. Salamat din. Thank you so much, Ma'am Veronica Torres mula po sa DOST Pag-asa. So ingat po tayo ha. Katulad ng binabanggit natin kanina, suspension ng klase kanina earlier no sa parte po ng Visayas at maging diyan sa Samar area. Merong mga nagdeklara na rin sa Palo, sa Alang-alang, Tanawan, San Miguel, Tolosa, Hulita, Burawin, Tabon-Tabon, Barugo, Haro, San Isidro dyan po sa Leyte, no? So yan po yung mga nagdeklara ng suspension ng klase. Ganun din daw po earlier yung mga munisipyo ng Kaibiran, Culaba, Kawayan, Kabukayan, Almeria at Naval dyan po sa Biliran Province naman din. Leyte, Biliran. Kaya ang paalala po sa mga kinaukulan sa mga apektado na mga naninirahan diyan po sa mga nabanggit na lugar, ingat po sa possible na pagbaha, lalong-lalo na flash flood and landslides dahil nga po dito sa shearline. Okay mga kaibigan, oras natin 25 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Tuloy-tuloy na muna tayo. Dahil alamin muna natin at ngayong araw na ito ng Lunes at tuloy-tuloy yung preparasyon at syempre pagsasagawa ng mga paghahanda para po ng mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Yung mga inaasahang milyong magpa-participate sa devotion po ito ng Poong Jesus Nazareno this coming Friday. At kanina doon sa report ni RH29 Boy Gonzales ay nailipat na ang imahe ng Poong Nazareno mula po sa Quiapo Church at nariyan na po sa Quirino Grandstand bilang paghahanda na rin, inihahanda na para sa tradisyonal na pahalik. So mamaya pupuntahan natin ang NCRPO sa kanilang preparasyon, pero bago dyan, puntahan muna natin ang Manila. Ang Maynila, ang lokal na pamahalaan ng Maynila, yung mga isinasagawa na dahil parang may suspension ng trabaho at klase, and then meron na yatang liquor and firecracker ban, ha? Oo nga naman, kasi malaking kapistahan talaga ito dito sa ating bansa. So may suspension ng iniutos si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Alamin natin. RH29 Boy Gonzales, update natin na yan, Kuya Boy G. Ate May, sinuspende ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang trabaho sa mga tanggapan ng pamahalaan lungsod at ang klase sa lahat ng antas pampubliko at pribado sa January 9 bilang bahagi ng mga hakbang para sa kapistahan ng Jesus Nazareno. Sa ilalim ng Executive Order No. 1, Serya ng 2026, sinabi ni Moreno na layo ng suspensyon na mabigyan daan ang mga deboto na makalahok sa taunang transaksyon na dinadaluhan ng milyon-milyong mananampalataya. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga frontline services kabilang ang peace and order, traffic enforcement, disaster risk reduction at serbisyong pangkalusugan. Nilinaw ng alkalde ng suspensyon ng trabaho sa tanggapan ng pambansang pamahalaan at sa mga pribadong kumpanya sa Maynila ay nakadepende pa rin sa desisyon ng kanilang pamunuan. Samantala, nilagdaan din ni Mayor Isko Moreno ang Executive Order No. 2, ang serye ng series of 2026 na nagpapataw ng liquor ban sa January 9 sa loob ng 500 metrong radius ng simbahan ng Quiapo at sa buong ruta ng transaksyon. Ito nagbabawal sa nabanggit na konsusyon ng pagbebenta at pag-inom ng mga inuming may alcohol upang mapanatili ang kayusan at igala ang banal na katangian ng pagdiriwang. Inatasan ng Manila Police District at iba pang law enforcement agency na may fit na ipatupad ang liquor ban. Bukod dito sa Executive Order No. 3, Series of 2026, nagdeklara rin ang alkalde ng total firecracker ban sa paggawa, pagbenta ng pamamahagi at paggamit ng paputok at pyrotechnic devices mula January 8 hanggang January 9 sa buong lungsod upang maiwasan ang mga pinsala at sunog sa gitna ng inaasang dagsa ng mga deboto. Agad na magkakabisan tatlong executive order
at ipapadala ang copy nito sa Malacanang alusunod na rin sa local government code of 1991. Yang Ito, Boy G. si Boy Gonzales, yan sa atin may So kumusta ang monitoring ng Manila Police District sa mga deboto na sabi na yata maaga pa lang daw bago ang 9 ay talagang mayroon ng maraming mga lugar at parte, no? Lalong-lalo na sabi mo nga Wednesday ay simula ng traditional na pahalik, di ba? And then alas 7 ng gabi yan. oo, pero prior to that mas marami yung itama ba? Ano ba ang projection ng ating mga otoridad sa MPD? Mas marami yung inaasahang dadalo daw for this year Black Nazarene Feast? Oo, taon-taon naman yan na inaasang dadagsayin ng mga deboto itong transaksyon na 2026 at ang mga activities lalo na sa Merkules ay naka-ready na sa mga ngayon kanina ay magsasagawa ng ng walkthrough dyan sa Quirino Grandstand at ang ito yung mga alimbawa ito sa Quirino Grandstand sa January 7 ang activities niya ay alas 10 ng hapon group send off yung mga prosa ng mga otoridad send off alas 6 ng gabi merong visa para sa mga volunteers at alas 7 ng gabi ang simula ng pahalik dyan sa Quirino Grandstand. At Webes naman merong alas 10 ng hapon merong fan parade alas 5 ng hapon padalangin sa takip silim vigil at program at January 9 nga yung dispo ng transaksyon. Palagay ko madaling araw pa lang Ate May. Ay, gabi pa lang ng Huwebes ng gabi pa lang marami na magtutungo diyan sa Quirino Grandstand. Oo, kasi pati daw yung bisperas di ba? Kadalasan naman talaga ganun, di ba, Kuyang Boy G? Yung bisperas pa lang marami ng mga parang grupo-grupo, no, na naghahanda para yung mga lugar na kanilang areas kung saan sila mananatili para sa traslasyon. Oo, at iba, yung iba galing pa sa mga probinsya. Yan, grupo-grupo yan na magtutungo dyan sa Quirino Grandstand. Kaya inaasahan na yan na ngayon lang, araw-araw kasi sa nakikita ko, Ate May, marami ng tao na nagtutungo sa simbahan ng Quiapo. Sa Biyernes, first, ang tawag dito, first, Biyernes pa yung sa transaksyon, January 9. Oo. Okay, maraming salamat Kuyang Boy G. Yan ang update natin dito sa bawal uminom, Ate May. Bawal. Simula na yan simula na ngayon. Pagbebenta, pag-inom. yung pag-inom. Oo. Pati firecracker yung mga mag-attempt. Oo. Magpaputok. Ang liquor ban ay bago ang sa yung binanggit natin kanina, yung liquor ban, magbabawal yung pagbebenta at pag-inom ay sa na yan, sa 500 metrong radius sa Quiapo Church sa January 9 sa Biyernes mismo. At yung dadaanan ng buong ruta ng transaksyon mula dyan sa Quirino Grandstand hanggang dito sa vicinity ng Quiapo. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH29 Boy Gonzales. Standby lang mga kaibigan at makipagkwentuhan tayo ng konti sa National Capital Region Police Office o NCRPO at alamin natin at kumustahin na natin ang magiging ruta ng traslasyon at syempre yung merong mga bago bang gagawin, mga pagbabago para nang sa ganun syempre mas ligtas. Syempre kung mas mabilis mas okay din yun yung pagbaybay ng traslasyon mula Quirino Grandstand sa mga lansangan ng Maynila pabalik ng Quiapo Church. At yan po ay sa January 9. Standby lang po. 33 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo.